Kabanata 2561. Warm colors. Malinaw na malapit na si Junko sa isang top-level expert kaya imposibleng hindi maramdaman ang init. The reason why she behaved like this is really because she is distracted. Wala akong naisip pabalang na tinakpan ni Junko ang nakaraan, pagkatapos ay hinaypan ang paa ng manok at kumagat sa isang malaking piraso ng manok. Napakabango, sabi ni Junko habang humihinga habang napapaso. Tama, ako ay isang profesional na barbecue. Sinabi ni Surui ng walang kahinhinan, at pagkatapos ay nagsimula siyang kumain. Matapos kumagat sa binti ng manok na ito, napuno ng aroma sa bibig niya ang bibig niya. Sa hindi malamang dahilan, medyo maasim ang ilong ni Junko, at may ganang umiyak. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang salpok na ito, lalo na kung ano ang kinakatawan nito. Hindi napansin ni Surui ang abnormalidad ni Junko, at pinalamanan siya ng malaking pakpak ng manok. Bilis, kumagat. Sige. Kinuha ito ni Junko at kinagat sa sandaling humigop siya. Napuno muli ng bango ang kanyang bibig, at ang bango ay mabilis na naging isang malakas na pakiramdam ng seguridad, mahigpit na nakapalibot kay Junko, at ang kanyang buong katawan ay lumuwag. Ito ang gusto niyang maramdaman. Gayunpaman, nang tumangala siya kay Surui, na nakaupo sa tapat ng bonfire, tila hindi niya alam ang kanyang emosyon. Itong mapurol na tao. Ngumiti ng pilit si Junko, umiling, at hindi na nagsalita pa. Pagkatapos niyang kumain, nagkusa siyang maglinis. Nang matapos silang dalawa sa trabaho at maghugas ng kamay at mukha, Chapter 2 Evenings nandito na naman. Tumingin si Surui sa kuweba kung saan wala pa ring gumagalaw, at muling lumabas ang pakiramdam ng pag-aalala. Kung gaano siya nag-aalala na may masamang balitang dumating. Halatang nag-aalala rin si Junko. Tumingin siya sa kamay ni Surui, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at inabot ang kamay nito para hawakan. Huwag kang mag-alala. Sabi ni Junko, sinubukan niya ang lahat para gawing natural ang kanyang mga galaw, tila walang pakiramdam si Surui na magkahawak kamay, at ang kanyang enerhiya ay puro sa kuweba. Sa wakas, pagkatapos maghintay ng isa pang gabi, sa wakas ay nakita ni Surui at Junko ang figure ni Dr. Akens na lumilitaw sa pasukan ng kuweba. Walang pahinga sa loob ng 2 araw at gabi, ang mukha ni Dr. Akens ay tila siya ay pagod na pagod. Biglang natuwa si Surui, at nagmamadaling tumakbo patungo kay Dr. Akens. Dahil sa sobrang excited, muntik na siyang madapa at halos gamulong at gumapang. Balita mula sa military advisor. Si Dr. Akens, kumusta ang kaibigan ko? Tanong ni Surui. Ito ay dapat pansamantalang wala sa panganib. Sinabi ni Dr. Akens, ang kanyang kalagayan ay mas malala kaysa sa akin. Salamat sa iyo, Doktor. Medyo nabulunan si Surui, hindi makapagsalita. Napayuko lang siya at muling bumagsak sa lupa. Si Dr. Akens, ikaw ang aking dakilang benefactor. Seryosong sabi ni Surui. Tayo. Mabilis na humakbang si Akens para tulungan si Surui. Binigyan siya ng binatang Chinese na ito ng magandang hitsura at pakiramdam. Doktor, pupuntahan ko siya, sabi ni Surui. Halika na. Bago matapos magsalita si Dr. Akens, muling nagpasalamat si Surui sa kanya, at tumakbo patungo sa kuweba. Sandaling nag-alinlangan si Junko, ngunit hindi agad sumunod. Pakiramdam niya ay kailangan pa niyang gumawa ng puwang para mapag-isa ang mga lalaki at babae sa loob. Ngayong naiisip ko ito. Medyo hindi totoo ang nararamdaman ni Junko. At medyo mahiwaga. Ang strategist ng militar na sikat sa madilim na mundo ng kanluran ay nagtanggal ng kanyang maskara at nagsiwalat ng magandang mukha. Karamihan sa mga tao ay hindi makapaniwala sa K. At totohanan ito. Sumugod na si Surui sa laboratorio. Nakita niya ang military advisor na tahimik na nakahiga sa kama ng ospital, na natatakpan ng puting kumot. Nakapikit ang kanyang mga mata, ang mahahabang pilikmata at maislan na tampok ng mukha ay medyo natulala kay Surui. Isa ba talagang guro sa militar ito? Pero ito pala, ito ang strategist na nakakasama niya ng maraming araw. Sa sandaling ito, tila natutulog ang tagapayo ng militar. Sumandal si Surui sa kama, tiningnan ng malapitan ang maselang mukha ng military advisor, at hinayaang gumaan ng husto ang kanyang paghinga. Siya ay nasa ilalim pa rin ng anesthesia, at maaaring kailanganin mong maghintay ng kaunti pa, sabi ng isang katulong ni Dr. Akens.
Puno rin ng pagod ang kanyang mukha, at ang mga madilim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata ay napakakapal na. Salamat. Yumuko ng malalim si Surui. Ito ang pinakataos-pusong kilos ng pasasalamat na magagawa niya. Kinawian ng katulong ang kanyang kamay at sinabing, napakalakas ng kaibigan mo. Pagkatapos ng operasyon, maaaring kailanganin mong patuloy na magpahinga at uminom ng gamot sa mahabang panahon. Alagaan mo itong mabuti. Ganap ba itong nagbabanta sa buhay? Tinubukan ni Surui na pigilan ang pananibik sa kanyang puso at nagtanong. Ito, si Dr. Aiken siguro ang nagsabi sa iyo. Humiti ang katulong. Hindi dapat magkaroon ng anumang panganib. Pagkatapos ng lahat, nilulutas namin ang problema mula sa antas ng genetic. Saying that, she stretched and rubbed her eyes. You just stay here with her? Kailangan na nating matulog, sobrang pagod na. Salamat ulit, same time na sabi ni Surui. Nang makaalis ang dalawang katulong, dalawa na lang ang naiwan sa kwarto. Tahimik na nakaupo si Surui sa tabi ng kama, tumingin sa mukha ng sundalo, walang sinabi, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng lambot at ginhawa. Maaari ka nitong ibalik mula sa linya ng kamatayan, gaano man kalaki ang iyong pagsisikap. Master, sobrang miserable ako kaya nagsinungaling ka. Ang nervyos ni Surui ay hindi na tensyonado, at ang kanyang kalooban ay lubos na nakaka-relax. Umiling siya at ngumiti. Tagapayo, talagang inaabangan ko ito. Pagkatapos mong makita ang iyong tunay na anyo, ang mga lalaki sa Sun Temple ay magiging napakagandang reaksyon. Umabot pa ng kalahating oras bago nagising ang sundalo at tumalikod. Pinuksan niya ang kanyang malalaking mata, at ang unang nakapansin sa kanya ay kay Surui. Ikaw ay gising, sabi ni Surui. Oo. Mahina akong sumang-ayon ang sarhento, ngunit dahil hindi pa ganap na nawawala ang anesthesia, hindi pa rin niya masuportahan ang kanyang katawan para makaupo. Magpahinga ka ng maayos, sabi ni Surui. Siya ay lubos na nasisiyahan na ang strategist ay nagawang gumising. Sa sandaling ito, ang nagpapasalamat na lalaki na ito ay nais na magmadaling lumabas muli at bigyan si Dr. Aikens ng kaunting bangs. Sige, muling ipinikit ng sarhento ang kanyang mga mata. Hindi na siya nagsalita pa, hanggat nasa tabi niya si Surui, kinakatawan nito ang walang katapusang pakiramdam ng seguridad. Sa kabutihang palad, nakaligtas siya, at inagaw niya ang kanyang buhay sa kamay ng Diyos ng kamatayan. Sa ganitong mga kalagayan, ano pa ang mahihiling ng strategist? Marahil ay dahil sa pagod na pinahirapan ng sakit kanina. Matapos ipikit ng sundalo ang kanyang mga mata ay agad siyang nakatulog, at natulog siya ng isang buong araw at gabi. Sa panahong ito, nanatili si Surui sa tabi. Pumasok si Junko at pinanood ito ng ilang beses. Si Dr. Aikens ay masigasig din na nakahanap ng silid para magpahinga sina Surui at Junko, ngunit hindi pumunta doon si Surui kahit isang beses. Siya ay halos palaging hindi mapaghihiwalay mula sa kanyang strategist. Ang hirap magkita ulit. Sa pagkakataong ito, hinding-hindi na ito mawawala o mapapalampas pa ni Surui. Sa totoo lang, tinitingnan ng military advisor na natutulog, medyo nag-aalala pa rin si Surui. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos ng mahabang pagtulog, magkakaroon ba ng anumang mga problema? Ngunit sa kabutihang palad, sa oras na ito, palaging nakikita ng instrumento ni Dr. Aikens ang lahat ng mahahalagang palatandaan ng tagapayo, kaya hindi ginaising ni Surui ang tagapayo. Sa wakas, hindi na kinaya ni Surui. Nang muling magising ang military division, si Surui ay nakahiga sa gilid ng kanyang hospital bed at nakatulog. Sa pagkakataong ito, ang strategist ay malinaw na nakaramdam ng mas masigla, ang kanyang mga talukap ay hindi na mabigat, at ang antok na pakiramdam ay ganap na nawala. Buti na lang may mga sugat ang gulugad niya sa ilang operasyon na hindi pa tuluyang naghihilom at medyo masakit kapag umikot ang ulo niya. Gayunpaman, kumpara sa nakaraang sakit, ang sakit ng sugat na ito ay wala sa lahat. Sa opinyon ng dibisyon ng militar, magandang bagay na magkaroon ng kaunting sakit, na tila isang paalala ipinaalala niya sa kanya na siya ay buhay pa. Ang pagiging buhay at pakiramdam ang sakit na dala ng buhay ay talagang isang magandang bagay. Pinagmamasdan si Surui na natutulog sa tabi ng kama. Ang kanyang gilid na mukha ay napangit ng walang anumang imahe. Maging ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka, at ang laway ay patuloy na umaagos mula dito. Jing, ang puso ng sundalo ay tila napupuno ng sikat ng araw, mainit at napaka-komportable.
Maganda sana kung ang buhay ay palaging ganito kainit ang kulay. Taglit na tiningnan ng military advisor si Surui, pagkatapos ay iniunat ang kanyang kamay nang hindi sinasadya at hinaplos ang profile ni Surui ng bahagya. Ito ay isang ganap na hindi malay na pagkilos. Nang iunat ng strategist ang kanyang kamay. Wala siyang ideya kung anong uri ng kahulugan ang maaaring magkaroon ng pagkilos na ito, o kung anong uri ng hindi pagkakaunawaan ang aidudulot nito. Gayunpaman, nang sabihin iyon, para sa pares na ito ng mga kalalakihan at kababaihan na handang isakripisyo ang kanilang buhay para sa isa't isa, ang anumang hindi pagkakaunawaan ay hindi na mahalaga. Mahinang nakatulog si Surui. Nagising siya sa galaw ng Ginoo. Ang lalaki ay likas na hinawakan ang payat na kamay ng sundalo at sinabing mapagbantay, ano ang mali? Pagkatapos sumigaw, nakita niya ang maningning na mga mata ng military advisor. Ikaw ay gising. Si Surui ay umubo ng 2 beses, ngumiti siya at kinusot ang kanyang mga mata, tila medyo nahihiya. Sa pagharap sa napakagandang military advisor, biglang kinabahan si Surui. Bagamat ang 2 panig ay naging magkakapatid na magkatabing lumaban sa loob ng maraming taon. At nagkaroon ng nakamamatay na pagkakaibigan, tila ngayon lang nakilala ni Surui ang military advisor. Sa sobrang sikip niya ay hindi niya alam kung saan niya ipapatong ang kanyang mga kamay. Sa sandaling naisip niya ang kanyang mga kamay, nakita ni Surui na mahigpit niyang hawak ang kamay ng military advisor. Hoy, buti gumising ka, buti naman gumising ka. Kinakabahang sabi ni Surui, hindi man lang siya nang ahas na salubungin ang mga mata ng commander sa oras na ito. Pinitawan ni Surui ang payat na kamay ng military advisor, napakamot ng ulo si Surui. Ang duwag na ito. Kapag sinusubukan niyang iligtas ang dibisyon ng militar, ay maaaring magsabi ng anumang mapagmahal na salita, ngunit ngayon, hindi na siya mukhang tao. Hindi ba maliit na bagay lang? Ngayon ang oras na ito ay ang kanyang tunay na pagkatao. Hindi rin nagsalita ang strategist, ngunit mas matapang siya kaysa kay Surui, kaya nanatili lang siyang nakatingin sa isa't isa. Biglang tumahimik ang hangin. Paano kung hanapin mo ang aking maskara at isusuot ko itong muli? Makalipas ang mahabang panahon, nakangiting tanong ng military advisor. Kabanata 2562. Mga babae. Sa opinyon ng military advisor, ang masikip na hitsura ni Surui ay eksaktong kapareho ng dati. Kaya lang dati, ang kahihiyan ni Surui ay laging lumalabas kapag kaharap ang ibang dilag. Hindi dahil sa military advisor. Sa pagkakataong ito, ang tagapayo ng militar na nagbukas din ng maskara ay maaari kung sa wakas ay tamasahin muli ang ganitong uri ng paggamot. Nang marinig na gusto ng strategist na magsuot muli ng maskara, mabilis na tumanggi si Surui. Hindi, paano ko ito magagawa? I'm still looking forward kung ano ang magiging itsura ng mga boys sa Temple of the Sun kapag nakita nila ang totoong mukha mo. Anong reaksyon mo? Talaga, inaabangan talaga ng strategist na makita ang eksenang ito, ngumiti siya ng mahina. Pero, siksikan ka, medyo kinakabahan ako. Sa pagkakaroon ng muling pagbabalik ng isang bagong buhay, ang mentalidad ng mga tagapayo ng militar ay nagbago ng malaki. Bihira siyang magbiro noon, dahil nakasabit na ang patay na buhol sa kanyang katawan. Tila may sapin ng tanikala ang kanyang isip at diwa. Ngunit sa pagkakataong ito, tuluyan nang nakalas ang mga tanikala ng dibisyon ng militar. Kung tutuusin, mula sa kaibuturan ng kanyang puso, ayaw na rin niyang isuot muli ang iconic na itim na robe na iyon, ni hindi niya gustong isuot ang devil mask na iyon na may berdeng mukha at pangil. Pagkatapos ng lahat, ang mga dibisyon ng militar ay nais ding manirahan sa ilalim ng araw. Anong kinakabahan ako? Ano bang kinakabahan ako? Tinapik ni Surui ang kanyang dibdib at ibinaling ang kanyang mukha na nagkukunwaring natural. Ngunit nang makita niya ang magagandang mata ng military division nang nakatingin siya sa kanya, biglang namula ang mukha ng lalaki. Nang makita ang kanyang namumula na hitsura, ang opisyal ng militar ay hindi napigilan, at siya ay tumawa. Isang napaka-komportableng ngiti ang bumungad sa kanyang magandang mukha, na para bang sabay-sabay na bumubulusok ang buong silid. Bakit ka namumula? Su Xiaoshu. Walang pag-aalinlangan na tinawag ng military advisor ang palayaw ni Surui. Ang huli ay umubo ng malakas ng 2 beses. Sino ang namumula? Chapter ka ba? Nakita mo ba ako minsan? After knowing each other for so many years, bakit ka ba kinakabahan?
Actually, ang relasyon natin ay hindi gaanong naiiba sa pagkikita ng chapter minsan. Tinabi ni Surui. Hindi nakakagulat na iniwasan mo ako noong gusto kitang yakapin noon, talagang oo, bakit hindi ko man lang nahulaan ito? Noong nakaraan. Maraming mga detalye ang maaaring aktwal na magpakita na ang kasarian ng tagapayo ng militar ay hindi isang lalaki, ngunit lahat sila ay hindi pinansin ng mga naisip na ideya ni Surui. Kung hindi, hanggat siya ay mas maingat, maaari pa rin siyang makahanap ng mga nauugnay na pahiwatig. Gayun din. Sa tuwing magmimisyon ako kasama ka. Hindi pa kita nakikitang pumunta sa palikuran, at sa tuwing pumupunta ako sa palikuran, palagi mong inilalayo ang iyong mukha, biglang tila natuklasan ni Surui ang isang bagong mundo general. Sabi ko, muntik na akong makita mo. Sa pagkakataong ito, dalawang pulang ulap ang lumitaw sa magandang mukha ng military advisor. Dati, sa tuwing pupunta ako sa field para magmisyon, okay lang sabihin ng mga lalaki. Kung gusto nila ng convenience, casual lang nilang lutisin, pero mas nakakagulo ang mga babae. Ang mukha upang malutas ang problema, ang military division ay maaari lamang lumiko at hindi tumingin. Hindi kita nakita, sabi ng sarhento sa mahinang boses, ngunit mas lalong namula ang kanyang magandang mukha. Hindi nakakagulat na hindi mo ito nakita. Kinagat ni Surui ang kanyang mga ngipin, dati akong naghuhubad at tumalon sa ilog para maligo sa harap mo, paano mo nasabi na hindi mo ito nakita? Nakalimutan ko. Lumiko ang strategist sa isang tabi, at sa pagkakataong ito, siya naman ang nawala ng inisyatiba. Pagkatapos ng lahat, sa sandaling tinanggal niya ang maskara, tila nawalan siya ng isang layer ng proteksyon, at ang kanyang mukha ay naging manipis. Nako, pero mukhang medyo dehado ako. Umiling si Surui. Nakita mo na ako, hindi ko alam kung kailan ko ito makikitang muli. Fuck you? Sabi ng strategist. Mas mabuting huwag kang mag-isip ng ganyan, kung hindi, hindi ako masasakal ng barkada mo. Hindi ka nila matatalo. Isurui hehe napakamot sa ulo at ngumiti. Sa sandaling nabanggit ang paksang ito, ang maliit na si Sho ay agad na pinanghinaan ng loob. Sa oras na ito, pumasok si Dr. Akans, at tiningnan niya ang pares ng mga taong mainit na nag-uusap sa harap niya. Ang mga lalaki at babae, ay nagsabi. Pinata, isa pang kaibigan mo ang unang nakabalik, at sinabi niyang hinihintay ka niya sa beach house. Si Junko ang kausap niya. Pagkatapos magsalita ni Dr. Akans, lumabas siya nang hindi sila inistorbo. Si Surui ay medyo natigilan at sinabi sa tagapayo. Kanina ka pa dito hinihintay ni Johnzy na magising, bakit ngayon ka lang umalis? Mahirap para sa isang lalaki na hulaan ang isip ng isang babae, ngunit bilang isang babae, malinaw na nakikita ito ng tagapayo ng militar. Baka masyado nang nag-iisip si Junko. Napabuntong hininga siya ng mahina at hindi na nagsalita pa. Halatang parang bumbilya si Junko dito. Si Surui at ang military advisor ay magkakilala sa loob ng napakaraming taon. At siya at si Surui ay magkatabi lamang na lumaban. Sa susunod, bakit hindi mo nalang iwan ang lahat ng oras at espasyo kay Surui at sa military advisor? Siyempre, hindi masyadong bigo si Junko. At hindi niya masabi kung may nararamdaman siya para kay Surui. Anong uri ng emosyon, at ang uri ng emosyon na dahan-daang damaloy mula sa kaibuturan ng kanyang puso, ang nagpagulo sa kanya. Kaya, sa oras na ito, kung nag-iisa ka, pag-isipan itong mabuti, iyon ay, ang pinakamahusay na pagpipilian. Gayunpaman, naunawaan ng strategist na si Junko ay dapat magkaroon ng napakalakas na pagmamahal para kay Surui, kung hindi, bakit ang pamilya ng isang batang babae ay patuloy na isilang at mamatay kasama niya. Gayunpaman, hindi masasabi ng strategist ang totoo. Hindi na niya kailangang paalalahanan si Surui. Ang swerte ng Peach Blossom ng huli sa buhay na ito ay naging masayang-masaya hanggang sa punto ng mapangahas. Pagkatao, at ang paraan na maaari niyang piliin na harapin ito ay ang gawing ostrich ang kanyang sarili. Sa pag-iisip nito, inayos ng strategist ang kanyang mood at nakangiting sinabi. Pumalik ka at anyayahan sina Junko at Daniel Sharp na kumain, ang dami nilang nakipagsapalaran sa iyo, hindi ito madali. Okay, dapat imbitahan ang pagkain na ito. Sinabi ni Surui. At sus, kailangan kong mag-imbite ng magkasama.
Iminumungkahi ko sa iyo na mag-imbite ng hiwalay, sa bawat oras na isang tao lamang ang iniimbitahan sa isang pagkakataon, sabi ng tagapayo ng militar. Bakit? Hindi pa rin nauunawaan ni Surui ang malalim na kahulugan ng mga salita ng tagapayo. At walang ingat na sinabi, Junko at Daniel Sharp, ako, iyon ang tatsulok na bakal sa buong isla ng De France. Ano ba ang Iron Triangle? Bakit ang tanga mo? Galit na sinulyapan ng strategist si Surui. Ang taong ito ay napakatalino sa pakikipaglaban. Ngunit sa tuwing nahaharap siya sa relasyon ng mga lalaki at babae, siya ay kumikilos tulad ng isang L-knot na hindi kailanman magbubukas ng kanyang isip. Sabihin mo sa akin kung bakit, tanong ulit ni Surui. Makinig ka sa akin, tama na. Ang strategist ay tamad na magpaliwanag sa hanggal na ito. Well, papakinggan kita. Napakamot ng ulo si Surui sa pagtataka. Talagang tamad siyang mag-isip patungkol dito. Sa paglipas ng mga taon, nasanay na siya sa mga tagapayo ng militar upang ipakita sa kanya ang daan. By the way, anong nararamdaman mo ngayon? Maaari ka bang umalis sa kama at lumipat sa paligid? Tanong ni Surui. Maaari mong subukan ito. Tumingin ang strategist sa puting sheet, isang pamumula ang lumitaw sa kanyang mukha, at may bakas ng kahihiyan sa kanyang mga mata. Anong problema mo? Hindi maiwasang magtanong ni Surui. Parang wala akong suot na sando. Nahihirapang sabi ng strategist. Nawala ng malay, malamang na nakita ka ni Dr. Akans, galit na sabi ni Surui. Bagamat dapat itong gawin sa panahon ng operasyon, nakakaramdam pa rin si Surui ng malubhang kawalan sa oras na ito. Namumula ang mukha ng strategist, ngunit muli, naramdaman niyang ayos na ito. Hindi ba lahat ng pasyente ay kailangang gawin ito kapag ang mga doktor ay nagsasagawa ng operasyon? Napakalaking swerte ng mabuhay. Tingnan mo kung saan ang punto mo. Galit na sabi ng sarhento. Ang tunog na ito ay talagang may malakas na estilo ng anak na babae. Tiningnan ni Surui ang ekspresyon ng commander, at tila medyo nabaliw saglit. Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Naramdaman ng tagapayo ng militar na medyo wala sa lugar ang kapaligiran. Kung tutuusin, babae pa rin siya na manipis ang balat. Tinitigan siya ni Surui ng ganoon. Naramdaman ko ang pag-init ng mukha ko ng diretsyo. Nagambala si Surui sa pangungusap na ito, at pagkatapos ay nagsabi. Paano kung tutulungan kitang magbihis? Fuck you? Tumalikod ka, sarili ko halika. Sabi ng sarhento. Sige. Ibinigay ni Surui ang kanyang mga damit sa military advisor. Ang kanyang pampaites ay nilinis ng assistant ni Dr. Akins at maayos na nakatupi sa tabi ng kama. Talagang maasikaso ang team nila. Pero kapag ganito ang kaso, mas lalong hindi maisip ni Surui kung bakit sila pumunta dito at nananatili dito sa loob ng 7 o 8 taon sa malalalim na kabundukan at kagubatan kung saan wala. Ano sila gagawin? Dahil ba talaga mayroon silang espiritu ng debosyon sa agham? Sa ngayon, parang ganoon. Tumalikod si Surui, at dahan-daang itinukod ng military advisor ang sarili at umupo, at dahan-daang dumulas pababa ang puting kumot na nakatikip sa kanya. Kaya, isang lalaking nakatalikod sa opisyal ng militar ang nadama na ang silid na ito ay malapit ng iilaw ng puting liwanag na nagmumula sa opisyal ng militar. Teka, tumalikod si Surui sa military advisor, paano niya mararamdaman ang nakasisilaw na puting balat ng kabilang partido? Dahil, sa harap ng Surui, iilan lang ang naka-off na display screen, at ang ibabaw ng itim na screen ay maaaring magpakita ng mga aksyon ng military division sa harap ng mga mata ni Surui. At ang strategist ay walang ideya tungkol sa lahat ng ito. Sa kabutihang palad, ang ganitong uri ng itim na screen ay hindi salamin. Sa paningin ni Surui, makikita lamang niya ng malinaw ang pangkalahatang balangkas, at imposibleng makilala ang mga partikular na detalye. Kudong. Lumunok si Surui at ipinikit ang kanyang mga mata. Pakiramdam niya, napaka-immoral niyang sumilip ng ganito. Pagaman siya ay pabaya din, ang kawalang ingat na ito ay walang kabuluhan. Wala akong nakita, tahimik na sabi ni Surui sa kanyang puso. Siyempre, hindi alam ng strategist ang mental state na nararanasan ni Surui sa oras na ito. Kung hindi, ang malaking babaeng ito nakaka-recover lang ng kanyang tunay na katawan ay hindi na dapat mahihiyang mamatay. Pagkatapos magsuot ng mga damit,
Ang dibisyon ng militar ay halos hindi makalakad ng normal, ngunit hindi siya maaaring mag-ehersisyo ng masigla, kung hindi, ang sugat sa gulugad ay magiging napakasakit pa rin. Tinuportahan ni Surui ang dibisyon ng militar ng ilang sandali. At ang kabuuan ay hindi 100 metro. Gayunpaman, habang nasa daan, nagtanong siya ng hindi bababa sa 200 beses, masakit ba? Pagod ka ba? It's an uncomfortable place, at iba pa, halos kalyo ang tenga ng strategist. Gayunpaman, sa nakikitang kinakabahan sa kanya ang kabilang partido, hindi mapigilan ng military advisor na mapangiti, ngunit, sinong makakatiis kung patuloy siyang magsalita ng ganito? Bigla kong naisip, kailangan ko bang tumawag ng isang tao? Biglang sabi ni Surui nang gustong magreklamo ng military advisor. WHO. Tikas na tanong ng strategist. Kabanata 2563. Sa iyo nakita ko ang pananampalataya. Sino ang tatawagan ni Surui? Ang sagot ay halata. Siyempre tinatawagan ko ang junior mo na kapatid. Tumingin si Surui sa tagapayo ng militar at sinabing, parehong junior sister. Nightingale. Xiao Yingxi, naisip ng military advisor ang lahat ng ito, at pagkatapos ay bumantong hininga ng mahina. Noong pinili niyang umalis ng walang palem. May kinalaman din ito sa kanyang karamdaman. Maaga o huli, siya ay kukunin ng Diyos ng kamatayan, kaya maaari rin niyang tingnan ang labas ng mundo at gawin ang gusto niyang gawin. Bago siya umalis, nagatubili siyang umalis. Ngunit hindi siya nagdalawang isip na umalis. Kahit na nakita ng military advisor ang mga matigas na karamdaman sa Quezon Mountain at ang pagkukunwari ng ilang tao. Hindi niya inisip na ilantad ito. Lahat ng umiiral ay makatwiran. Sa mga mata ng strategist sa oras na iyon, nadama niya na ang paggawa ng kanyang maikling buhay na mas makabuluhan ay tila ang mas mahalagang bagay. Oo, sa puntong ito, nabunyag na ang tunay na pagkakakilanlan ng military advisor, siya ang puting mukha ni Qui Songshan. Siya rin ang nakatatandang kapatid ni Nightingale. Hindi mo alam, pero sinisisi ako ni Nightingale sa bagay na ito. Araw-araw siyang sumisigaw na patayin ako para ipaghiganti ang kapatid niya. Walang magawang sinabi ni Surui. Hindi ko siya kilala. Pagkatapos ng isang paghinto, idinagdag ni Surui. At, kung hindi ako naging maingat, namatay na sana ako sa kamay ng marahas na babaeng ito. Umiling ang Little Ying, strategist, at may bakas ng kalungkutan sa magagandang mata na iyon. Umalis ako ng walang palem sa loob ng maraming taon, hindi ko alam kung kapuputin niya ako. Tiyak na hindi kanya kinamumuhian, at kung malalaman niya ang iyong kalagayan, maiintindihan kanya kaagad. Sabi ni Surui. Tawagan mo siya at sabihin mo. Ang strategist ay umiling at sinabi. Ngayong nasa kamay na niya ang sarili niyang buhay, hindi na magiging problema ang lahat ng problema. Gayunpaman, ang kasalukuyang kawalan ng puso ng strategist, si Surui ay lubos na nauunawaan. Okay, ngayon na ang oras. Matagal nang gustong gawin ito ni Surui. Ngunit noong panahong iyon ay hindi alam ang buhay at kamatayan ng strategist. Natatakot siya na pagkatapos sabihin ang balita kay Nightingale. Ang masamang balita ay darating sa lalong madaling panahon, at iyon ay magiging dobleng dagok sa Nightingale. Ngayon, wala na sa panganib ang military advisor, kalmado na ang lahat, at sa wakas ay makakatawag na si Surui. Alam mo, ang babaeng ito ay maaaring patayin sa hinaharap. Si Zhang Bufen ay itinatag bilang susunod na henerasyong pinuno ng Qui Songshan. Nakangiting sinabi ni Surui. Pagaman ito ay maaaring isang magandang pagpipilian sa paningin ng maraming tao, palagi kong nararamdaman na may pakiramdam na pumili ng isang general sa mga pailay. Ang pailay pumili ng mga general. Ang pangungusap na ito ay masasabing pinagalitan ng lahat ng mga kapatid sa Qui Songshan. Ang mga guro ng militar ay hindi na protektahan ang kanilang mga pagkukulang. Halos humagalpak siya ng tawa. Kung tutuusin, sa oras na iyon, siya ang nag-utos at muntik ng basagin ang pangunahing bulwagan ng bundok Quezon. Nakikita ito ni Surui kahit na siya ay isang tanga. Ang strategist may ilang gaps kay Master Zhang Bufen. Kung ituturing niya si Qui Songshan bilang kanyang buhay at tapat, tiyak na hindi siya gagawa ng anumang bagay upang masira ang pangunahing tuktok. Pero itong mga Surui sooner or later I know, wala akong balak magtanong pa ngayon. Tinawag niya si Nightingale. Nagsasanay sa bakuran noon ang huli. At nang makitang tumutunog ang kanyang cellphone ay dali-dali siyang lumapit.
Kinuha niya ito at nakitang numero iyon ni Surui, nanliit ang mga mata niya sa kakatawa. Ang tagal mo nang hindi tumatawag, akala ko nakalimutan mo na ako. Sabi ni Nightingale sa masungit na boses, ngunit ang ngiti sa kanyang mga mata ay nagpalinaw sa kanyang iniisip. Ang mga salitang ito ay maaaring medyo malabo. Ngunit ang mga ito ay ganap na normal, combined with her score, she has a bit of a coquettish taste, but she can still provoke a certain heartstring in a man. May sasabihin ako sa iyo, sabi ni Surui. Balita. Anong balita? Matapos marinig ito, biglang kinabahan si Nightingale, at hindi niya masabi kung saan nanggaling ang kanyang kaba. Magandang balita ba ito? Masamang balita ba ito? Ito ay magandang balita. Natahimik sandali si Surui, pagkatapos ay nagsabi, nahanap ko ang iyong senior sister. Nadulas ang palad. Pagkatapos ibaba ni Surui ang telepono, ngumiti siya at sinabi sa opisyal ng militar. Nasasabik siya, maaaring nasira ang telepono. Ang bagay na ito ay sisihin mo rin ako. Sa sandaling ito, hindi alam ng maparaan na military advisor kung anong uri ng mentalidad ang dapat niyang gamitin para harapin si Nightingale. Siyempre, gusto niyang makilala ang nakababatang kapatid na babae na na-love at first sight. Ngunit pagkatapos ng maraming taon ng tahimik na pagkawala, talagang nag-aalala ang strategist na magkaroon ng sama ng loob si Nightingale sa kanya. Tulad ng sinabi ko, maiintindihan niya talaga. Tinapik ni Surui ang balikat ng military division. Ang karakter ni Xiaoying ay medyo matigas ang ulo. Sana ay matupad ang lahat tulad ng sinabi mo. Umiling ang strategist, ngunit tila wala siyang gaanong tiwala. Ano ang pinagkakaabalahan mo? Ang pagiging makaligtas ay isang napakasayang bagay, sabi ni Surui. Oo, bahagyang tumango ang strategist, iniba ang paksa, at muling sinabi. Gayunpaman, pagkasabi niyan, gusto ko talagang makilala si Xiaoying. Pagkatapos ng lahat, sila ay mabuting kapatid na aking magkasama mula pagkabata. Ilang taon na rin akong hindi nagkikita. Imposibleng hindi ito makaligtaan ng tagapayo ng militar. Kung mas guilty siya ngayon, mas pinapahalagahan niya ang emosyon ni Nightingale. Sa oras na ito, ang Nightingale ay nakatayo roon ng ilang sandali, dalawang linya ng maiinit na luha ang tumulo bago niya namalayan. Nahanap ko ito. Sa wakas natagpuan ko ito. Sa wakas natagpuan ko ang aking kapatid na babae. Nagsalita siya ng hindi magkatugma at paulit-ulit na inuulit ang parehong pangungusap, at masyado na siyang nasasabik. Sa paglipas ng mga taon, hindi siya tumigil sa pagsusumikap, at palagi siyang naniniwala na makakahanap siya ng nakatatandang kapatid na babae. Ngayon, nasa wakas na ng Nightingale ang sagot, at ang sagot na ito ay dinala sa kanya ni Surui. Sa opinyon ni Nightingale, ang pagkilala sa lalaking ito ang pinakatama at pinakamaswerteng bagay na nagawa niya sa kanyang buhay. Pinunasan ang kanyang mga luha, biglang may naisip si Nightingale, tumingkayad, kinuha ang telepono, at sinabing, Hoy, Surui, hindi mo pa sinasabi sa akin, kapatid ko. Buhay ba siya o patay na? Siya ay nasasabik tungkol sa kanyang pagtangkilik, at ngayon siya sa wakas ay dumating sa pangunahing punto. Kung talagang nagmamalasakit ka, malilito ka. Ngunit ang totoo, kung talagang walang buhay na tao, hindi sasabihin ni Surui kay Nightingale na ito ang tinatawag na mabuting balita. Gayunpaman, nang kunin ni Nightingale ang telepono, hindi siya nakaimik nang makitang nabasag ang screen ng telepono at hindi ito maon. Talaga, nagmamadaling kinuha ni Nightingale ang telepono at nagmamadaling lumabas. Si Surui at ang military advisor ay muling naglakad, at pagkatapos ay tinulungan siyang pumunta sa kama ng ospital para mahiga. Medyo mahina pa ang huli at hindi makahawak ng matagal. May tanong ako sa iyo ngayon, sabi ulit ni Surui. Tumingin siya sa mga mata ng military advisor, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi nakaiwas ang kanyang mga mata. Ano ang gusto mong itanong? Tila nahulaan ng strategist ang susunod na sinabi ni Surui, at nakaramdam ng kaunting kaba, ngunit gumawa siya ng isang nakakahiyang biro. Akala ko itatanong mo kung ano ang tungkol sa aking mga sukat. Matapos marinig ito, halos mabulunan si Surui sa sarili niyang laway. Uminto siya saglit bago sinabing, Ubo, hindi ko na kailangan pang magtanong tungkol sa iyong mga sukat, maaari mo ring sukatin ito gamit ang iyong mga mata. Nang marinig ito ng strategist, biglang namula ang kanyang magandang mukha. Sa katunayan, talagang taglay ni Surui ang mahiwagang kasanayang ito.
Ang gusto kong itanong ay, sabi ni Surui, ano ang ginagawa mo noong gabing iyon nang pumasok ako sa 5 dakilang pamilya, ngunit agad na lumambot ang liwanag sa kanyang mga mata. Nagkataon lang, nasa kabisera din ako noon. Sabi ng strategist na may ngiti sa labi. Nasaktan ba kita noon? Medyo nalitaw si Surui. Bakit palaging sinasabi ng Nightingale na nasaktan kita? Hindi. May mga alaala sa mga mata ng strategist ang kanyang ekspresyon ay dumating. Nang gabing iyon, isang binata, kasama ang kanyang walang humpay na kalooban at hindi nalalamig na dugo, ay nag-iwan ng isang hindi maalis na impresyon sa kanyang puso. Ang strategist ay nasa parehong linya ng isang tiyak na marangal na pamilya sa oras na iyon. Ngunit pagkatapos malaman ang pasikot-sikot ng usapin, hindi siya kumilos laban kay Surui. Sa harap ng tama at mali, ang dati niyang posisyon ay talagang hindi mahalaga. Ang mga pagkakamali ang mahalaga. Isa ring babae. Ang military advisor ay labis na nababagabag para sa batang babae na pinahirapan hanggang sa mamatay ng ilang anak na lalaki. Ramdam na ramdam niya ang mood ni Surui. Kung mismong ang dibisyon ng Mil Aitor, imposibleng patawarin ang mga anak na ito. Anak. Sa makatuwid, sa madugong gabing iyon, hindi pinili ng tagapayo ng militar na labanan si Surui. Tinakpan niya ang mukha niya ng itim na maskara at nagtago sa dilim. Hindi malalaman ni Surui na sa gabing iyon, noong nakikipaglaban siya sa buong mundo, may isang tao na tahimik na tumulong sa kanya, at natangay niya ang maraming malalakas na kaaway. Kung wala ang lihim na tulong ng mga tagapayo ng militar, hindi makakatakas si Surui mula sa pagkubkob ng napakaraming tao. Sa oras na iyon, alam ng strategist na maaaring hindi siya mabubuhay ng masyadong mahaba. Kung tutuusin, nalampasan na niya ang hinulaang edad ng matanda sa oras na iyon. At ang sakit ay nagsimulang lumitaw sa kanyang katawan ng regular, sa harap ng maraming bagay. Ang strategist na si Shi ay nasaran ng loob. Noong mga panahong iyon, nasa early 20s pa lang siya. Siya ay isang batang babae sa panahon ng pamumulaklak at dapat ay nasiyahan sa sikat ng araw ng buhay. Gayunpaman, sa araw na iyon, nakita ng military advisor ang walang katapusang pag-asa sa katawan ni Surui, ang sigasig ng buhay at ang pag-alab ng pananampalataya. Alam niya na sa susunod na mga buhay, maaari siyang magbago sa isang bagong paraan ng pamumuhay. Oo, baguhin ang paraan ng pamumuhay at mabuhay muli. Iyon ang desisyon ng sarhento noong gabing iyon. Siya ay may sariling pananaw sa tama at mali, at imposibleng protektahan ang isang pamilya ayon sa kalooban ng guro. Kung gagawin niya, ano ang pagkakaiba ng pagiging tigre at tigre? At alam niya na matapos alisin ang mga tagapagmana ng 5 dakilang pamilya, si Surui ay nasa malaking problema, at kailangan niyang tulungan ang binatang ito. Ibig sabihin, mula noong gabing iyon, tuluyang nawala ng balita si Nightingale tungkol sa kanyang nakatatandang kapatid, sa pag-aakalang namatay siya sa kamay ni Surui. Hindi siya namatay, ngunit sumama kay Surui. Siyempre, hindi pa rin alam ni Surui ang lahat ng ito. Ang akala niya ay palagi siyang nag-iisa, ngunit tulad ng alam ng lahat, may isang taong sumunod sa kanya ng tahimik hanggang sa, nagkataon, ang pagkikita ng dalawa sa Thailand. Hinding-hindi makakalimutan ni Surui ang gabing iyon ng lahat ng 5 dakilang pamilya ay nabahira ng dugo. At gayon din ang strategist. Ito ang chapter meeting nila in a real sense. Or it could be called an encounter. Unfortunately, Surui, I don't remember him. I don't remember. May isang girl na hindi alam kung hanggang kailan siya mabubuhay, na nahawa sa kanyang tapang at sigasig, at ganap na nagbago ng takbo ng kanyang buhay mula noon, at sumunod sa kanya ng matatag. Bago ang gabing iyon, ang kanyang pangalan ay Bai Hongyan. Pagkatapos ng gabing iyon, nagkaroon siya ng pangalan na magpapagulat sa madilim na mundo ng kanluran sa hinaharap military advisor. Nauspitol si Dad sa nakalipas na 2 araw kaya medyo late na ngayon. Tinatayang ang Kabanata 2. Mag-aalas 11 na. Kabanata 2564. Ang lihim tungkol sa Yumib. Maikling inilarawan ng strategist kung ano ang nangyari sa nakaraan, ngunit hindi siya masyadong nagdetalye, at hindi alam ni Surui ang maraming detalye. Ngunit ito ang kaso, na ikinagulat din ni Surui. Hindi ko inaasahan na ang mga kilos ko noong gabing iyon ay nagpabago talaga sa landas ng buhay ng military advisor. Mukhang kailangan kong maging responsable sa iyo hanggang sa huli. Pabirong sabi ni Surui.
Sa hindi inaasahang pagkakataon, bahagyang namula ang magandang mukha ng strategist. Ayokong maging responsable ka. Pagkatapos magsuot ng maskara at magtanggal ng maskara, palaging ipinapakita ng mga tao ang magkasalungat na dalawang estado. Ganito ang kasalukuyang dibisyon ng militar. Kung wala ang suporta ng blue-faced Fangs Devil Mask, kahit na gusto niyang magpakita ng marilag na anyo, mahihirapan siya. Kung tutuusin, napakaganda ng mukha niya, sapat na ang kanyang hitsura para hindi pansinin ng lahat ang kanyang karunungan. Sinong mag-aakala na pagkatapos magtanggal ng maskara, ang military advisor ay magiging napakadaling mamula? Sa totoo lang, napakasimpleng isipin. Pagkatapos ng lahat, ang strategist ay nakasuot ng maskara sa loob ng ilang taon. At halos hindi niya naipakita ang kanyang tunay na mukha. Hindi na siya sanay magtanggal ng maskara. Tiyak na aabutin ito ng mahabang panahon ng pagbagay. Pinaplano mo bang bumalik sa Quezon Mountain para tingnan? Biglang iniba ni Surui ang usapan at muling nagtanong. Gumamit ako ng mortar para bombahin ang pangunahing tuktok ng Quezon-shan. Kung bumalik ako sa ganoong bukas at tapat na paraan, hindi sana ako pinatay ng aking amo. Nakangiting sabi ng sarhento. Nang sabihin niya ito, tila wala siyang nararamdamang guilt, na para bang ang pagbobomba sa main peak ay isang bagay na matagal na niyang gustong gawin. Ikaw ba at si Lao Zhang ay hindi masaya? Tanong ni Surui. Lahat at luma na. Mamaya ko na sasabihin. Tinabi ng strategist. Noong oras na iyon, ang pangunahing rurok ay binomba, ang isa ay medyo nagalit, at ang isa ay kinaladkad si Hades sa tubig, nang maglaon ay napatunayan ng mga katotohanan na ang hakbang na ito ay lubos na matagumpay. Tumawa si Surui. Okay lang, kung makikita ko si Zhang Bufan sa hinaharap at maglakas loob siyang punahin ka, tiyak na tutulungan kita. Matapos masira ang maskara ng sarhento, hindi na sanay ang lalaki at babae sa isa't isa kapag magkaharap. Si Surui ay tila nakaharap sa isang kakaibang kagandahan. Ngunit ang magandang babaeng ito ay alam ang lahat tungkol sa kanya, at ipinakita pa ang kanyang katawan sa mata. Ito ay isang napakakakaibang pakiramdam. Iba ang military division. Ilang taon na siyang nagsusuot ng maskara. Sanay na siya. Biglang hindi na siya nagsusuot ng maskara. Pakiramdam niya ay wala siyang damit. Well, parang stricken. Parang inilalantad niya sa mata ng iba ang lahat ng tungkol sa sarili niya. Siyempre, ang mga tagapayo ng militar ay hindi kailanman magbubunyag ng kanilang tunay na damdamin, at pareho silang itinuturing na may iba't ibang mga pag-iisip. Pagkalipas ng 2 araw, ang dibisyon ng militar ay karaniwang nakabawi. At sa 2 araw na ito, maaari rin nilang ganap na buksan ang kanilang mga puso sa isa't isa, at hindi na magiging katulad ng dati. Hindi na komportable. Sa prosesong ito, ang kanilang relasyon sa paglipas ng mga taon ay may malaking papel sa pagsulong sa kanila. Mayroon silang mga karaniwang karanasan at karaniwang paksa. Hindi nagtagal. Umangkop si Surui sa babaeng pagkakakilanlan ng isang dibisyon ng militar. Sa wakas ay naramdaman ng strategist na hindi na niya naramdaman ang striking na iyon. Kahit man lang, hindi sa harap ni Surui. Kung tungkol sa kung paano siya kumilos sa hinaharap kapag kaharap ang mga tao ng templo ng araw, tinatayang siya mismo ay hindi rin mabuti. Hindi mahalaga ang sakit niya, pwede ka nang umalis. Sa oras na ito, pumasok si Dr. Akens, bitbit ang isang malaking malite sa kanyang kamay. Ang kahon na ito ay puno ng mga gamot na kailangang inumin ni Xiaobai sa loob ng 2 taon. Naibigay ko na sa iyo ang mga hilaw na materyales para sa synthesis ng mga gamot. Marami lang akong naz. Kamay, at kailangan mong isynthesize ang iba pa. Sabi ni Akens, at iniabot ang kahon kay Surui. Labis na naantig si Surui nang marinig niya ito. Ang mga nilalaman ng kahon na ito, kung ipapakalat, ay tiyak na magdudulot ng sensasyon, at maaari pang makuha ni Dr. Akens ang Nobel Prize sa Physiology o Medicine. Gayunpaman, sa pagharap sa tagapayo ng militar, ibinigay ni Akens ang hindi mabibaylang resulta ng pananaliksik na ito sa kanila. Doktor, paano ko kayo babayaran? Sabi ni Surui na may damdamin. Ang ganitong klaseng kabaitan ng kabilang partido ay talagang nagparamdam sa kanya na hindi niya ito masusuklian. Hindi alam ng strategist kung paano ipahayag ang kanyang emosyon. Tiningnan niya ang matandang nasa harap niya at ang malaking kahon sa kamay ni Surui. At seryosong sinabi, Dr. Akens, salamat sa iyong muling pagtatayo.
Kabaitan, hanggat nakakaranas ka ng mga paghihirap, gagawin ko ang aking makakaya upang malutas ang mga ito. Ito ang pangako ng strategist. Sa madilim na mundo ng kanluran. Hindi ko alam kung gaano karaming tao ang gustong hayaan ang mga tagapayo ng militar na tulungan silang malutas ang kanilang mga problema. Gaano man karaming pera ang kanilang ginagastos, dahil, sa mata ng karamihan sa mga tao sa madilim na mundo, ang strategist ay ang simbolo ng omnipotence. Kahit na, maraming tao ang naniniwala na ang karunungan ng mga tagapayo sa militar ay dapat na mas mataas kaysa kay Athena, ang diyosa ng karunungan. Minsan, itinuring ng ilang mabubuting tao ang tagapayo at ang diyosa ng karunungan na si Athena bilang dalawang pader ng karunungan sa madilim na mundo. Gayunpaman, hindi inaasahan ng mabuting taong ito na sa ilalim ng asul na mukha at malapangil na devil mask ng commander ng militar, may mukha na masasabing sobrang ganda. Siyempre, kumpara kay Athena, nakilala bilang magandang kabanata sa madilim na mundo ng kanluran. Tiyak na hindi mahina ang mukha ng tagapayo ng militar, at ang dalawa ay maaaring ituring na mga kinatawan ng silangan at kanluran. Dahil paunti-unti nang lumilitaw si Athena sa nakalipas na 2 taon. At ang dibisyon ng militar ay naging napakatalino mula sa isang labanan patungo sa isa pa. Na may tuloy-tuloy na matalinong pagsusulat at pagtaas ng katanyagan, ang dibisyon ng militar ay halos naging buong kadiliman ang nangungunang master ng karunungan sa mundo. Siyempre, kung ano ang nagtulak sa katayuan ng isang militar na tagapayo sa isang rurok ay ang kilalang kasabihan ni Zeus, ang hari ng mga Diyos, ang isa na may tagapayo sa militar ay nanalo sa mundo. Sa makatuwid, sa mata ng lahat, ang pangako ng isang militar na tagapayo ay napakabigat na, ngunit sa kanyang palagay, hindi sapat na bayaran si Dr. Akins para sa pagliligtas sa kanyang buhay. Okay, isinulat ko ang iyong mga salita, ang mga elite ng Sun Temple. Hindi tumanggi si Dr. Akins, ngunit ngumiti at sinabi. Kapag nahihirapan ako, talagang hihingi ako ng tulong sa iyo. Oo. Sa totoo lang. Ang dahilan kung bakit niya iniligtas ang dibisyon ng militar ay walang anumang utilitarian na ideya dito. Hindi siya nag-alinlangan. Dati siyang pumupunta dito ng ganito. At alam niya kung gaano kasakit ang kailangan para magkaroon ng mutant gene na ito. Sa makatuwid, dapat gawin ni Akins ang kanyang makakaya upang tumulong. Kung maaari mong iligtas ang isang batang buhay, ang natitirang bahagi ng iyong buhay ay magiging komportable. Doktor, may gusto akong malaman na napakahalaga, mangyaring sabihin sa akin, tanong ni Surui. Bago niya itanong ang kanyang tanong, narinig niyang sinabi ni Dr. Akins, sa totoo lang, alam ko kung ano ang gusto mong itanong, at masasabi ko sa iyo. Ang bawat tao'y matalinong tao, kung ano ang mga pagdududa sa bawat isa, ito ay kitang-kita sa isang sulyap. Salamat, Doktor. Sa iyong sagot. Mataimtim na sinabi ni Surui, malapit nang tumayo ang kanyang mga tainga. Pagkatapos ng lahat, ang sinabi ni Dr. Akins ay maaaring may kaugnayan sa isang malaking lihim na nangyayari sa loob ng maraming taon. Ito ay tungkol sa Carmen Prison, tungkol sa Temple of Death, at tungkol sa pagkawala ng kanyang nangungunang talento sa pananaliksik sa siyensya. 8 taon na ang nakalilipas. Tinanggap ko ang isang imbitasyon mula sa isang kumpanya ng parmasyutiko na nagsasabi na ipapakita nila sa akin ang nangungunang genetic laboratorio sa mundo. Ang mga mata ni Dr. Akins ay nagpakita ng comes with a look of memory. So pumunta ka dito sa De France Island ayon sa imbitasyon. To be precise, pumunta ka sa kuwebang ito, tama ba? Tanong ulit ni Surui. Tama, ito ay. Nagpatuloy si Dr. Akins. Itong yungib na may nakasulat na Carmen, at hindi ko talaga kayang tanggihan ang ganitong uri ng paanyaya. Pagdating ko dito, naantig agad ako sa advanced technology dito. Sa madaling salita, ang mga tagumpay at lakas ng siyentipikong pananaliksik dito ay hindi bababa sa 5 taon na nauuna kaysa sa mga nasa labas. Sa pagbabalik tanaw, si Dr. Akins ay nabigla pa rin. Sa mabilis na pagbabago ng kapangyarihan ng teknolohiya ngayon, ano ang konsepto ng pamumuno ng 5 taon? Ito ay kakilay-kilabot. Natahimik si Surui, naiisip niya kung anong uri ng malakas na epekto ang matatanggap ni Dr. Akins kapag nakita niya ang mga kagamitang medikal at mga kakayahan sa siyentipikong pananaliksik dito. 5 taon. Para sa isang mananaliksik na gutom sa kaalaman, ang tukso dito ay napakahusay.
Kaya, agad na nagpa siya si Dr. Akins. Na halos nahuhumaling sa genetic research hindi siya pupunta. Gusto niyang manatili. Isuko ang mga bagay na nagpasikat sa kanya at manatili sa malalalim na kabundukan at kagubatan ng De France. Sa oras na iyon, si Dr. Akins, na nahuhumaling sa siyentipikong pananaliksik, ay hindi man lang nag-isip tungkol dito. Bakit ang laboratorio ng pananaliksik sa agham at teknolohiya ay nasa isang lugar na hindi na-access? Siyempre, naisip din niya ito mamaya, ngunit walang resulta. Si Dr. Akins ay maaaring ituring bilang ang pinakamahusay na genetic researcher sa labas ng mundo. Gayunpaman, nang pumunta siya rito, kumpara sa kanyang mga kasamahan, ang kanyang mga pananaw ay mas mababa kaysa sa kanila. Napukaw ang espiritu ng pakikipagkompetensya ni Dr. Akins, at halos araw-araw ay nag-aral at natuto siya. Sa maikling panahon, naabutan niya ang kanyang mga kasamahan dito at naging punong siyentipiko. Sa loob ng ilang taon dito, si Dr. Akins ay nakagawa ng maraming resulta ng pananaliksik. Nahigit na nagpalawak ng mga kakayahan sa pagsasaliksik ng laboratorio na ito sa nangungunang gilid ng labas ng mundo. Siyempre, dito, hindi siya kakaiba sa mundo. Nakahiwalay. Makikita niya ang lahat ng pinakabagong resulta ng siyentipikong pananaliksik mula sa labas ng mundo. At maging ang ilan sa mga resulta ay nabibilang sa mga lihim ng estado ng Estados Unidos, at madali niya itong makita. Ang isang napakatalinong tao tulad ni Dr. Akins ay madaling malaman kung ano ang nangyayari. Kung iisipin, nakakatakot pa rin. Nang magdesisyon siyang manatili rito, bumuo siya ng isang alyansa na may napakalaking puwersa na wala itong alam na hangganan. Alam ni Dr. Akins na bago siya dumating dito. Ang laboratorio na ito ay nakabisado na ang mga teknolohiyang genetic na gumagawa ng kapanahunan. Ang mga teknolohiyang ito ay maaaring hindi binuo ng mga mananaliksik sa laboratorio na ito. Ngunit maaaring binuo ng mga tagalabas. Ang mga nagawa ng mga siyentipikong mananaliksik ay pansamantalang tinatakan ng pinakamataas na kapangyarihan ng bansa. Ngunit hindi nila alam kung paano ito inilipat sa malalim na bundok at lumang kagubatan na ito. Dahan-dahang nakita ni Dr. Akins ang isang walang katulad na malaking vampira na nakahiga sa kalangitan sa itaas ng Estados Unidos, sakam na sinisipsip ang sariwang dugo sa lupaing ito. Kabanata 2565. Ang nakaraan ni Dr. Akins. Alam ni Akins na ang tunay na kahulugan ng pag-iral ng laboratorio na ito ay ang pagsasaliksik ng teknolohiyang genetic na gumagawa ng panahon. Pagkatapos ng lahat, ang mga gene ang ugat ng lahat ng problema ng tao. Hangga't ang lahat ng mga genetic na code ay na-decipher, halos lahat ng mga problema ng katawan ng tao ay malulutas. Maaari nitong palakasin ang katawan, gamutin ang mga sakit na hindi maaalis, at gawing mga superpower ang mga ordinaryong tao sa pamamagitan ng mga pagbabago sa mga sequence ng gene. Ang ideyang ito ay iminungkahi ng medikal na komunidad matagal na ang nakalipas. Ngunit ito ay naitigil dahil ito ay napaka-ethereal, ang mga pinansyal at material na mapagkukunang namuhunan ay masyadong malaki, at hindi alam kung kailan ito ganap na maisa sa katuparan. Gayunpaman, ang lihim na laboratorio na ito sa kalaliman ng De France ay nagtutulak ng ganitong uri ng pananaliksik. Alam ng Diyos kung gaano karaming pera ang kanilang ginugol sa pagtatayo ng mga lab na ito. Sa katunayan, ito ang pangmatagalang pangitain, ito ang pangitain. Hindi alam ni Akins kung anong uri ng lihim na koneksyon mayroon ng misteryosong puwersang lumikha ng laboratorio sa mga nangungunang pambansang pinuno ng Estados Unidos. Upang ang mga resulta ng bansa ay mailipat dito, ngunit hanggat ito ay isang taong may utak. Maaari mong isipin na ang ganitong uri ng relasyon ay isang bagay na hindi gustong hawakan ng mga ordinaryong tao. Kung nais ni Dr. Akins na maghukay ng mas malalim. Kung gayon ang puwersang ito ay tatalikuran lamang siya bilang punong siyentipiko. Para sa sobrang lihim na ito na may kinalaman sa hinaharap, walang bagay na hindi maaaring isakripisyo. Ngunit sa kabutihang palad, si Dr. Akins ay walang interes sa mga masalimuot na hanay ng mga interes. Ang pinapahalagahan niya ay ang siyentipikong pananaliksik. At tanging ang genetic na pananaliksik lamang ang makapagbibigay daan sa kanya na italaga ang kanyang sarili dito. Hindi banggitin, mayroon ding sa napakaraming advanced na kagamitan at mga resulta ng pananaliksik, si Dr.
Akens ay tulad ng isang isda na nakatagpo ng tubig at siya ay labis na masaya. Ang mga taong simple ang pag-iisip at sobrang tiyaga ay maaaring magtagumpay, at itong doktor Akens ay ang pinakamahusay na halimbawa. Nahawakan na niya ang napakalaking chain of interests, pero napahinto siya sa takdang panahon, na maaaring dahilan kung bakit siya nabubuhay hanggang ngayon. Nang nasasabik siya sa kanyang pananaliksik, naisip ni Dr. Akens ang kanyang mabuting kaibigan, si Professor Jefferson. Niyayapan niya itong pumunta at tingnan ang advanced na laboratorio na ito. Kung hindi dahil sa ugali ni Professor Jefferson na magsulat ng isang diary, natatakot ako na hindi gugustuhin ni Surui na mahanap ito ni Hawking dito. Maya-maya ay dumating din dito si Professor Jefferson. At hindi rin niya piniling umalis. Ang mabubuting kaibigan ay pareho ang pag-iisip. Tina Jefferson at Akens ay mahusay na kasosyo sa siyentipikong pananaliksik, sa labas ng mga agham ng buhay. Halos wala akong alam, kaya tinamaan ko ito. Sa nakalipas na 8 taon, na kumpleto ni Dr. Akens ang ilang mga resulta ng pananaliksik na maaaring hindi niya ma-advance kahit na siya ay gumugol ng habang buhay sa labas. At maging ang rejuvenation, fenomeno na lumitaw sa Hobrost, ay ang kanyang obra maestra. Walang alinlangan na kung ang resulta ng pananaliksik na ito ay matagumpay na maihatid sa merkado. Gaano karaming pera ang kikitain nito? Ito ay tiyak na puno ng mga kaldero, at daan-daang mga buhay ay hindi maaaring gastusin. Mapalalaki man o babae, sino ba naman ang ayaw maging bata habang buhay? Kahit na ang edad ay lumalaki, ito ay isang magandang bagay na isipin ang tungkol sa mga wrinkles sa mukha mawala. Ngunit si Dr. Akens ay walang pakialam dito. Siya ay nagmamalasakit lamang sa nakatutuwang pananaliksik. At wala siyang pakialam kung ang kanyang mga resulta ng pananaliksik ay dinala sa merkado, lalo pa kung ang mga bagay na ito ay naging malaking kita. Malinaw na nakikita ni Dr. Akens na ang katawan ng interes na ito ay handang mamuhunan ng maraming pera para sa kanyang pagsasaliksik. Natural na kailangan niyang gumanti, hayaan ang mga tao na kumita at patuloy na suportahan siya, upang ang pananaliksik ay patuloy na maisakatuparan bumaba. Ang oras ay tila palaging umuusad ng maayos. Araw-araw, ang buhay ay tila walang anumang sorpresa, at ang mapayapa at malungkot na buhay na ito ay nagambala ng pagdating ni Surui. Tinira ng hitsura ng binatang Chinese na ito ang karaniwang katahimikan ng tinatawag na Forbidden Land of Death. Hindi lang malakas ang putok ng baril. Pati mga granada ay itinapon sa kuweba. Nagulat ang lahat. Nagkataon din na matagumpay na nakilala ni Surui at ng military advisor si Dr. Akens. Nandito rin ba si Professor Jefferson? Tanong ulit ni Surui. Umalis siya, tinabi ni Dr. Akens, sa isa pang lab, halos 1 taon ko na siyang hindi nakikita. Isa pang silid ng eksperimento. Matapos marinig ito, nagsalubong ang mga kilay ni Surui. Nagpunta kaya si Professor Jefferson sa tinatawag na Advanced Laboratory of the Temple of Death na hinahanap niya. Doktor, gaano mo alam ang tungkol sa ibang laboratorio? Tanong ulit ni Surui. Para sa kanya, masyadong crucial ang ganitong klaseng balita. Mukhang nasa isang isla, at ito ay umiral ng mahabang panahon, at ang iba ay hindi malinaw. Tinabi ni Dr. Akens. Maaaring mas advanced ang laboratorio na iyon, dahil ang pamamahala ay napakahigpit, at mahigpit na pag-iwas pagkatapos ng pagtagas, pumunta si Jefferson, at nawalan kami ng ugnayan. Tinabi ni Surui. Kung gayon ang laboratorio na ito ay inabandona. Abandonado. Hindi ito ang kaso. Ang dahilan kung bakit mayroong iba't ibang mga laboratorio ay mayroong iba't ibang direksyon ng pananaliksik. Tinasabing dalubhasa si Jefferson sa larangan ng mga ng buhay, at isa rin siya sa mga kinatawan ng disiplinang iyon. Kaya pala, tumanggo si Surui. Kung gayon, ilang araw na akong nandito. Imposibleng hindi malaman ng organisasyong iyon kung ano ang nangyari sa laboratorio na ito. Ngunit hindi nila inayos ang ibang tao na dumating upang suportahan ang panig na ito. Nangangahulugan ba ito na ang kahalagahan ng laboratorio na ito sa kanilang mga puso ay lubhang nabawasan? Nadama ni Surui na sa pare-parehong uri ng ihi ng templo ng kamatayan. Tiyak na magkakaroon ng hindi mabilang na mga organo na tatambangan sa advanced na laboratorio na ito, na may hindi mabilang na mga eksperto upang pigilan ang iba sa pag-atake. Pero ngayon ano?
Bagamat napakalakas ng Icefield Smart, hindi siya tugma sa mga mortar at bazooka, tulad ng para sa mga taong nakasuot ng pilak. Kahit na mayroon silang mga mahiwagang damit na maaaring humadlang sa kanilang kapangyarihan sa pag-atake, malayo pa rin sila sa mga nangungunang master. Hindi naman sa hindi sila sineseryoso, siguro medyo na-overwhelm sila lalo na lately. Nag-isip si Dr. Akins at sinabing, "Nitong mga nakaraang araw, napakaraming ingay dito. At halos patay na ang mga bantay. Gayunpaman, wala pa ring suporta mula sa punong tanggapan ng organisasyong ito. Kahit ako ay ligtas na makumplito ang paggamot para sa maliit na puting babae na hindi ka panipaniwala sa nakaraan." Agad na nanliit ang mga mata ni Surui. "Hindi mo ba kayang alagaan ang sarili mo? Ang templo ba ng kamatayan ay nalulula o ang Marshall family ba ay nalulula? Oh, iisa ba ang dalawang puwersang ito?" Hindi mabilang na mga haka-haka ang agad na lumitaw sa puso ni Rui. Ngunit ano man ang kahihinatnan at ang kasalukuyang sitwasyon, para kay Surui, ang mabuting balita ay hindi maaaring maging mas mahusay. Hindi na siya makapaghintay na makitang nawasak ang templo ng kamatayan. Ito ay hihina ng walang hanggan. Ayon sa pagsusuri ni Dr. Akins, tila mas malapit ang ugnayan ng organisasyong ito at ng pamilyang Marshall. Kung hindi, talagang hindi maiisip ni Surui kung sino pa ang maaaring magpatuloy na magdadala sa Estados Unidos. Ilang mga lihim ng Estado ay patuloy na lumalabas. At pagkatapos ay ginagamit ang mga ito para sa kanilang sarili, para sa napakalaking at walang limitasyong mga benepisyo. "Doktor, ano ang susunod mong gagawin? Gusto mo bang manatili sa laboratorio na ito?" O, tumigil si Surui sa pagsasalita sa kalagitnaan. Gusto niyang makita kung ano ang pinili ni Dr. Akins. "Malinaw, ilang taon na ako rito, at ilang taon pa ay magiging maayos na," nakangiting sabi ni Dr. Akins. Pagkaraang marinig ito, ang ekspresyon ni Surui ay sumilay na may hindi maipaliwanag na pagkabigo, ngunit ipinahayag pa rin niya ang kanyang tunay na iniisip ng walang pag-aalinlangan. "Mahal na doktor, isa kang mabait na tao, na makikita sa katotohanan na hindi ka nagdalawang isip na gamutin ang aking mga kasama. Ngunit wala kang ideya na ang resulta ng iyong pananaliksik ay ginagamit sa ano ang mali. Ito ang lahat ng iyong mga anak, paano mo hindi mapapansin ang kanilang paglaki?" Nang marinig ito, napasimangot si Dr. Akins. Tila hindi ako nasisiyahan sa mga salita ni Surui. "Ano ang gagawin ko? Hindi ko na kailangan mong turuan ako, binata." This sentence has clear expressed his unhappy. He insisted after so long, "I really don't need anyone else to point it out." Tinulyapan ni Surui ang military advisor, na nagpakita ng nakapagpapatibay na tingin. Malinaw, gustong sumama sa kanya ni Surui. Ito ay isang kahihiyan upang matugunan ang isang mataas na antas ng talento bilang doktor. Akins kung hindi sila magsusumikap para dito. Higit pa rito, malamang na naglilingkod siya para sa templo ng kamatayan. Kahit na hindi iniisip ni Dr. Akins na ito ay, paglilingkod, ang kanyang mga resulta ng pananaliksik ay malamang na gamitin ng templo ng kamatayan upang baguhin ang kanilang mga patay na sundalo. Nang makita ang hindi magandang ekspresyon ni Dr. Akins, hindi kinabahan si Surui. Sa kabaligtaran, naniniwala siya na nakahanap na talaga siya ng isang pambihirang tagumpay ngayon. Dahil, kung mas malungkot si Dr. Akins, mas maraming patunay na nagmamalasakit siya. Siya pa rin ang nagmamalasakit sa kanyang mga resulta ng pananaliksik. Walang gustong makita ang kanilang trabaho na ginagamit ng maramihan. Ito ay halos pangarap ng lahat ng mga mananaliksik. Si Dr. Akins ay napakainit ng pusong tao. Isang taong kayang mag-ipon ng 2 araw at 2 gabi para iligtas ang mga estranghero. Paanong hindi niya gustong gamitin ang kanyang mga resulta ng pananaliksik upang makinabang ang lipunan? Sa tuwing ibibigay niya ang mga resulta ng siyentipikong pananaliksik, tiyak na mayroon siyang pag-aatubili at panghihinayang sa kanyang puso, hindi ba? Kahit na hindi mo akalain ang mga bagay na ito, hindi sila gaanong naiiba sa mga katotohanan. Seryosong tumingin si Surui kay Dr. Akins at sinabing, "Mahal na doktor, ikaw ang tagapagligtas ng aking kaibigan. Sinabi ko na handa akong maging toro at kabayo para sa iyo sa buhay na ito. Ikaw ay isang mabuting binata," ngunit nais ni Akins na patuloy na tumanggi, ngunit nagambala siya ni Surui.
Doktor. Ngayon, gusto kong sabihin sa iyo ang isang kwento, ang kwentong ito ay medyo mas mahaba. Huminga ng malalim si Isurui at sinabing, sana bigyan mo pa ako ng kaunting oras para tapusin ang kwentong ito. Okay, sige. Si Doktor. Sa una ay ayaw itong marinig ni Akans, ngunit mahina niyang nadama na ang sumunod na nangyari ay malamang na malapit na nauugnay sa kanyang mga resulta ng pananaliksik. Ang kwentong ito, simple ni Surui inayos niya ang kanyang mga iniisip, at pagkatapos ay sinabi. Magsimula tayo sa isang organisasyon na tinatawag na Temple of Death.